araw po muli mga boss, mga master, mga sir. Nung nakaraang video po natin napag-usapan po natin yung basic cycle po ng isang uri ng refrigeration. So siguro meron namang napulot na kaunting kalaman pagdating po dun sa ating basic cycle. Sa ngayon, pag-uusapan naman po natin ano ba yung possible na trouble or fault na pwede nating ma-encounter sa ganitong uri ng makina. So, ibig sabihin, dahil nga alam na natin yung ating basic cycle, pwede na natin siyang paandarin. Pero dapat alam din natin na posible maka-encounter tayo ng mga fault o mga trouble na along the line ma-encounter natin pagdating nung umaandar yung makina. So dapat aware din tayo sa mga ganon. So sa ngayon yan po ang ating pag-usapan, baka sakaling makatulong sa inyo or baka na-encounter nyo na to yung mga ganitong klase ng fault o trouble, baka sakaling magkaroon kayo ng kaunting idea. So simula tayo dun sa mga fault nakikita natin dun sa remote control panel natin, which is ito yung mga nag-i-indicate sa control panel natin na mayroon siyang fault. Ibig sabihin, umiilaw yung fault light natin. So ano po ba yung mga possible na magbigay ng ilaw dun sa fault light natin sa control panel? So isang fault o warning na po pwedeng magpailaw ng ating ilaw dun sa fault ay itong ating yung fan motor, yung MC1, MC2. So ito yung mga fan motor ng ating evaporator. So pag nagkaroon po ng problema yung fan motor natin sa evaporator, so iti-trip po itong mga overload natin. So magti-trigger yan doon sa ating remote control panel para umilaw yung fault. Then pangalawa, itong ating yung ating MC4 tsaka MC5. Ito yung mga contactor tsaka overload ng ating fan motor din dito sa ating condenser. So nung nakaraan napag-usapan natin na may yung ating condenser mayroon isang fan motor din na built-in. So isa rin yan sa mga magbibigay ng fault, pwedeng magpailaw doon sa ating fault light sa ating remote control panel. So at the same time yung ating compressor, so yung compressor natin pag nag-overload, so magkakaroon din yan doon ng fault. So sa mga to, madali lang naman itong i-troubleshoot pag may mga ganun fault. Pag dito nang galing sa kailangan lang natin checkin natin ng supply ng motor, yung tumatakbong linya papunta sa motor. Pag okay naman yung ang supply nito, kung may continuity lahat yung 3-phase na to, o kung wala siyang ground or wala siyang shorted, so pwede na naman natin itong reset. Pipinutin lang natin itong reset, itong kulay green. So ganoon din sa mga fan motor. So kung wala namang yung ating mga supply papunta na sa motor, walang problema, walang grounded, walang short, so re-reset din lang natin to. So kung mga kulay green, ito yung ating reset. So pwede na natin reset kagad-agad. So pwede na natin pantarin. Then ano pa yung mga pwedeng possible na magbigay ng fault, na magbibigay din sa atin ng sakit ng ulo para mahirapan tayo sa pagto-troubleshoot. Ito isa rin itong magbibigay sa atin ng fault, itong ating mga pressure switch, itong suction saka yung discharge pressure switch. So pag mababa masyado yung ating suction or mataas yung ating discharge, so ilaw din yan doon, magbibigay siya ng fault, ng alarm. So ang lang nito is reset lang natin, pindutin lang natin to. Then pangalawa, yung oil pressure natin, ganoon din yun. Pag yung oil pressure natin ay mababa or sobrang taas sa set point natin, so magbibigay din yan ng fault. Then reset din lang. Then observe natin yung makina pag ganitong pressure switch ang may problema. Observe natin ano ba nagbibigay ng low pressure niya or high pressure niya.
Ano din sa langis natin, sa oil. So dapat i-observe natin, pag umandar yung makina, observe natin ano bang nagtre-trigger sa mga yon, bakit mataas o bumababa yung ating mga pressure. So dapat i-monitor ng mga maigi para hindi magkaroon ng malaking problema doon sa ating makina, sa ating compressor. Then ano pa yung mga fault na po pwede nating ma-encounter na posibleng mag-trigger sa pagpatay na or hindi umandar yung ating makina. Dito may mga fault dito na hindi nagbibigay ng alarm. So isa sa mga hindi nagbibigay ng alarm na fault, pagbase dito ng ating mga relay. So minsan hindi ito magbibigay ng alarm. So ang mangyayari, hindi aandar na lang yung ating makina. Pero lahat ng kung okay naman yung mga fan motor, so mas madalas dito tayo magpo-focus sa mga relay na to. Relay, yung ating timer dito. So ito yung delay timer, saka yung ating defrost. So isa rin yan sa mga magbibigay ng warning or fault na hindi natin makikita doon sa ating subcontrol panel. So ibig sabihin wala siyang ilaw. So pag ino natin yung pressure, hindi na lang siya alarm. So ibig sabihin may problema. So mas madalas dito tayo mag-focus sa mga to kasi hindi ito minsan nagbibigay ng warning or ng e-light doon sa ating remote control panel. Din ano pa yung mga possible na magbigay ng fault o minsan i-trip mismo yung ating main breaker. Ito pag trinip yung ating main breaker, ibig sabihin may problemang mas malaki yung ating system, either yung ating compressor or yung overload ng ating contactor ng compressor may problema, or yung fan motor natin may problema, or yung ating mismong defrost contactor. So kapag may shortage yung ating defrost heater sa loob, so iti-trigger niya itong i-trip itong ating main breaker. So bubulat na lang tayo, wala na tayong power supply at hindi na pala nagdi-defrost yung ating unit, wala may shortage na sa ating mga defrost heater. So kailangan dagadagan may address natin, kasi pag pinandar natin yan, binaypass natin yung tinanggal natin yung defrost, magbi-build up ng ice yan sa ating evaporator. So sa loob ng 24 hours black na yung ating evaporator. Doon dito sa mga control panel na to, ito lang yung mga nakikita natin. Alam nyo ba na mayroong pwedeng mag-trigger na hindi umandar yung compressor na wala dito sa mga to, wala doon sa mga itinuro ko sa inyo, which is hindi natin paminsan napapansin na mayroon pala siyang nakahiwalay na pwedeng mag-trigger ng fault na hindi umandar yung ating makina. Ngayon papakita ko po sa inyo ano ba yung possible mag-trigger sa kanya na hindi umandar na wala dito sa control panel, which is naka-interlock naman talaga siya dito sa control panel. So hindi mo lang talaga siya makikita dito sa kabuuan ng ating control, kundi nandito siya sa ating papakita ko sa inyo. Ito yung ating compressor. Yan, yung compressor natin. So pag binuksan natin yung ating terminal box, ito yung ating takip ng ating motor ng compressor. So mayroon siya doong ayun, itong ito yung tinatawag na compressor module. So pag ang compressor module natin ay sira or busted, hindi rin na-aandar yung ating compressor. So minsan hindi natin to napapansin kasi nakahiwalay nga ito doon sa control panel. So ang tendency, mas nagpo-focus tayo sa ating control, sa pagto-troubleshoot. Hanggang sa mahilo-hilo na tayo sa kato-troubleshoot, wala naman palang trouble doon dito sa ating control. Kundi ang trouble is nandoon sa module mismo, sa compressor module. So yun. So yan. Iba hindi kasi ito napapansin kasi nakapaloob to doon sa may takip kasi ito. Pag tinakpan na yan, hindi mo na gano'n na yan. Yan, hindi mo mapapansin niya, mayroon palang paloob na control doon sa loob ng box na yan. Yan. Kaya minsan mahilo-hilo na yan, tumatawag tayo ng mga technician para lang i-troubleshoot. Yung pala, ang trouble is nandun lang sa
module na yon. So, yun. Sana po may naintindihan kayo or may natutunan kayo dito sa ating itong mga highlight lang to, itong mga basic lang to na possible natin may encounter. Maybe every day or every week may encounter natin to, lalo tigit sa mga lumang makina natin. So, mas madalas may encounter natin mga yan. So, at least mayroon kayong idea paano natin i-handle yung mga ganong klaseng troubleshooting. So, sana mayroon kayong matutunan muli. At abang-abang lang muli kayo sa susunod nating video. So, ito, tinapos ko na itong ating buong video. Simula doon sa ating basic cycle hanggang dito sa pagto-troubleshoot. So, ito na yung kabuuan ng sistema. So, sana suportahan nyo po kami. Likes nyo lang, i-share nyo lang. Then follow ulit. Baka para sa susunod na mga videos, makapag-videos pa kami, makapag-bigay pa kami ng ibang ideas or makapag-share pa kami ng aming karanasan. At the same time, makatulong na rin sa iba na hindi pa naman masyadong familiar sa ganitong larangan dito sa mga makinang ito. So, makapagtuloy-tuloy pa kami, makapagbigay pa kami ng information, maski mga basic lang. Maski may fundamentals na sila, may basis sila para sa pag-uumpisa ng ganitong At the same time, makapag-encourage na rin sa ating mga kabataan na magpag-aralan yung mga ganitong sistema kasi pangkonti na lang yung ating mga technicians. So, karamihan ng mga technician natin ay nagsisipag-abroad na. So, pag natuto na sila dito sa atin, so, lalabas na sila. So, apply na sila sa abroad. So, nahirapan tayong mag-hire ng mga bagong technician dahil lahat ng technician natin, halos lahat lumalabas na ng Pilipinas pumunta sa abroad. So, yun lang po. Maraming salamat ulit.